Ipinapakita ng Turkiya ang malaking pag-unlad sa militar at ibinunyad ang bagong intercontinental ballistic missile. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Turkey, abot ito ng 6,000 kilometro, kaya kaya nitong tamaan ang mga target sa halos buong Europa, Africa at malaking bahagi ng Asya. Ilan lang sa ibang bansa ang may intercontinental ballistic missiles na ganitong abot, tulad ng Estados Unidos, Russia, Israel at Hilagang Korea. Kasama natin si Oner Aram, presidente ng Jagoman Strategies, para mapaliwanag tungkol sa kaganapan. Oner, bakit kailangan ng Turkey ang mga missile na ito? Gagamitin ba ito ng Turkey o balak lang ng Ankara na i-export sa ibang bansa? Sa tingin ko, hindi pa natin alam. Pero sa palagay ko, ang pangangailangan ng Turkey ay kasing halaga at kasing vital ng pangangailangan ng iba. Maraming bansa sa buong mundo ay may kakayahang maglunsad ng intercontinental ballistic missiles. Ang ilan ay napatunayan na at ang ilan ay hindi pa. Kasama na dito ang USA, India, Russia, China at bagamat hindi pa kumpirmado, Israel at ilang iba pang mga bansa. Kaya sa tingin ko, ang pangangailangan nila ay kasing halaga o kasing importante ng iba pang may ganitong kakayahan. Bukod sa sariling paggamit nito, isasaalang-alang din ba nitong ibahagi ang teknolohiyang ito at produktong ito sa ibang mga bansa? Yan ay malalaman pa natin. Pero wag nating kalimutan na ang Turkey ay isang napakalakas at pangalawa sa pinakamalaking miyembro ng NATO pagdating sa laki ng militar. At ang Turkey ay hindi kailanman kumilos sa mga nakaraang dekada ng pag-iral ng NATO. Palaging kumilos ito ayon sa pagkakaunawaan sa NATO. Kaya ang pagbabahagi ng teknolohiyang ito ay malamang na hindi lalampas sa sinumang hindi, kumbaga, aprobado ng mga bansa ng NATO. Ano ang magiging epekto nito sa digmaan ng Russia at Ukraine? Miyembro na ng NATO o may kakayahang umatake sa Russia, danoon kalawak ang saklaw. Gaano kalaki ang pag-aalala ng Moscow sa bagong pagbubunyag na ito? Huwag nating kalimutan, bago pa man inilabas ang teknolohiyang ito, ipinakita at napatunayan na ng Turkey sa labanan ang maraming produkto at mga munisyon. Ipinakita nito ang kanilang abot, kapasidad, paggamit ng iba't ibang uri ng fuel at paggamit ng iba't ibang uri ng pampasabog. Kaya sa tingin ko, alam na ng mga tao sa larangan na malapit nang ilabas ito kahit na para sa iba, nagulat sila sa opisyal na pagpapakilala dito. Pero kahit sinabi ko yon, wag nating kalimutan na para sa iba at sa akin, parang himala na rin ito. Pero ang Turkiya ay patuloy na papanatili ang magandang balanse sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Malakay ang naitulong ng Turkiya sa Ukraine sa maraming aspeto, lalo na pagdating sa UAVs ng Turkiya at hindi nila inialok ang parehong bagay o kahit anong katulad dito sa Rusya. Gayunpaman, sa paanuman, nagawa ni Pangulong Erdogan na mapanatili ang magandang balanse at magandang relasyon sa parehong bansa sa parehong mga panggulo. Sa kabila ng katotohanang malaki ang naitulong ng Turkiya sa ayon sa maraming international na eksperto, napakalaking tulong sa militar ang ibinigay ng Turkiya sa Ukraine at halos walang naitulong sa Russia sa larangan ng militar. Kaya hindi ko iniisip na mababahala ang Russia sa Turkiya. Kahit pa nagmamay-ari ito ng ganitong teknolohiya dahil ipinakita nitong napakaganda. Ang mga pamamaraan at napakagandang relasyon kahit sa nakalipas na 5 taon sa gitna ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Masasabi mo bang naapektuhan nito ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Sa tingin ko, titiyakin ito na ang posisyon at lakas ng Turkiya ay lubos na nauunawaan sa buong reyon, hindi lang ng mga kalapit bansa nito. Dahil ang mga nagkaroon ng hindi magandang karanasan na lumaban sa Turkiya, alam nila kung gaano kagaling lumaban ang Turkiya. Ganun din katatag at kapropesyonal ang kanilang sandataang lakas. Pero sa tingin ko, lalampas pa ito sa mga ganitong bagay at palalawakin pa ang inyong reputasyon maging sa mga bansang hindi pa nagkaroon ng malas na makalaban kayo.
Kaya sa tingin ko, ito ang mga bagay na magdadala sa kakayahang militar at pamana ng Turkey lampas sa mga kalapit nitong hangganan. Oner Aram, napaka-interesante ng bagong kaganapang ito at ang mensahe ng lakas na maaring ipadala sa rehiyon. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News at sa pagbabahagi ng ilang kaalaman tungkol sa pagbubunyag. Salamat.